Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na sa wakas, heto na, inaantay ng lahat, kumaliwa na, House Speaker na papalitan na. Nako, mga kababayan, nataranta ang palasyo at kamara. So yan mga ka-review natin, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito. Nako, may share lang po ko sa inyo mga kababayan na kung saan Senator Amy Marcos umamin. At ito po ang kanyang inamin mga kababayan. Pakinggan po natin to. Bilang manang, responsibilidad ko, nasabihan siya, na warningan siya, na baka ito ang magpapahamak sa'yo. Oh. Ayun. So may basehan ang pag-question sa budget. Oo naman. Sige. Anong Hindi nga basehan? ako pumirma eh. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong, Magkaiba. dalawang magkaibang dokumento kasi yung sinasabing blankety blank, yung maraming blanco, totoo yun. Kaya hindi ako pumirma ng BICAM. Kasi walang laman eh, nakakatakot. So yan mga kababayan, mismo sa sariling bibig ni Senator Amy Marcos nang galing na may mga blanco talaga. Ang tanong ng bayan, sino ang nag-fill in ng blanks, no? Sino po ang naglagay ng mga amount? Na yun, nako po. The amount of, open parenthesis, blanco, Nako. close parenthesis, ilang pahina yun? So hindi obra sa'yo na aayusin. Sabi ni Kimbo, aayusin ng mga technical experts daw. Aray ko! So hindi obra sa'yo Aray ko, yun. hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng budget at ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that belongs entirely to the legislature. Kung mga technical at kung sino-sino ang magpipilin the blank, nakaka-nervous yata yun. Huwag tayong papayag. At saka hindi naman technical. Isipin nyo, ilang trilyon yon? 1.3 trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag. Various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Mga VIP lang ang nakasulat eh. So ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng di ba? sino? Sige, Ewan, pangalanan mo. hindi ko alam. Pangalanan Bakit mo. VIP? Kasi wala nga nakalista 1.3 trillion. Walang lista. Sino nga may pakana Tama nun? ba yun? Hindi ko alam. Oh. Basta dumating na lang sa amin na ganun. So ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Palagay Walang ko. problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung lehislatura, the House and the Senate leaders. Hindi ko alam kasi yun nga, nung Pati kanyang kapatid mga kabayan, hindi sigurado kung may kinalaman siya or hindi, di ba? Sabi niya, hindi ko alam. Tinatanong siya, sa palagay mo ba, may kinalaman ba dito ang presidente? Ay hindi niya alam. No? Ibig sabihin mga kabayan, it is possible na may kinalaman or it possible na walang kinalaman ng presidente. Pero maging ganun pa man mga kabayan, no? Hindi pa rin magandang tingnan eh. No? Hindi pa rin magandang tingnan. O kung may kinalaman, talagang hindi magandang tingnan. Kung walang kinalaman naman, mas lalo. Di ba? Kasi hindi niya alam yung mga nangyayari dyan. kung pinapunta kami sa BICAM, napunta akong minsan. 1 minute lang, nag-picture lang. Ganun lang, tapos na. Oo, tapos na, di nag-alisan na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture. Hindi, ibibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong, kasi fina-follow up ko yung mga flood control. Di ba, yun, kasagsagan yun ng 6 na bagyo. Inaasahan niya ng tao, nasan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous ako. So, sabi ko, tiisan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, maski ang Pangulo na may problema, yung flagship projects niya, tinanggal. Okay. Hindi na pondohan, miski yung
yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao, ay hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga, kung anik-anik na lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history? Is that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung dekada 30 at Commonwealth at yung mga nakalipas. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto miski sa Pangulo. So yan, mga kabayan, ayaw pang aminin, ito na talaga ang pinaka-corrupt. Well, anyway, mga kabayan, siguro ko, Senator Amy Marcos also is playing safe, no? Playing safe about this game kasi tumatakbo din po siyang senator, di ba? Pero maging ganun pa man, mga kabayan, please don't. Please, no, please don't. Don't do that again. Sabi nga, di ba? Wag nating ulitin na mabulol pa ulit tayo, okay? Pinapakita ko lang sa inyo kung bakit ganito. Pati kapatid niya ayaw pumirma dahil pala doon sa mga blanco sa BICAM, okay? So ito mga kabayan, pakinggan at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang hindi pa pinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agilan ng Mindanao. Vice President Sara Duterte, hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samut-saring pambabatikos at walang katapusang pagdinig na di umanay pinopolitika lamang ang Office of the Vice President. Patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila binasag na ang katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago tayo magpatuloy mga kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, patuloy ang pamamayagpag ng Agilan ng Mindanao. Ayon pa sa WR numero research sa kanilang 2028 presidential survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24% dikit ang score nila ni Senator Rapi Tulfo. Pangatlo, Leni Robredo nakakuha ng 9%. Ika-apat ay si Grace Po na mayroong 5%. Nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy Marcos na nakakuha ng 5%. Nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%. Nasa ika-pitong pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ika-walong pwesto ang matapang na senador na si Robin Padilla na nakakuha ng 3%. At ang panghuli, ang pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay nagawa pa rin ang nakukuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman si House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 1% matapos na sa panghuling pwesto. So yan mga kabayan, isa lang pong ibig sabihin nito, no? Itong pamimigay po nilang ayuda is not effective, no? Sa kanilang pamumulitika. No, yan lang po ang ating makaging komento dyan. At kahit anong paninira nila, kahit anong mga propaganda nila against Vice President Sara, still, no, nangunguna pa rin. Ibig sabihin, habang mas lalo ninyong dinudurog, sinisiraan yung Vice President, mas lalo naman po siyang minamahal, no, ng taong bayan. Ibig sabihin mga kabayan, yung strategy niyo pong iyan, no, na minsan nakikita natin harassment, no, kung ano-ano pa, hindi po epektibo, no. Magbago na po kayo ng strategy habang maaga pa. Malayo pa naman ang 2028, baka sakaling magbago pa ang isip ng taong bayan. Pero kapag ito ay pinagpatuloy nyo, wala tayong magagawa. Sorry na lang, no. Habang ginagawa niyo yan, lalo pong napapalapit, no, ang puso ng ordinaryong Pilipino
dito po kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtatawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil sa kabila ng walang katapusang pamumudmod ng ayuda at pera ni Romualdez ay tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento ni Corsette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ang nasabing speaker na ayon pa sa kanya ang tanga-tanga ng mga congressman was still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more, yet still cannot get beyond 1 point in its early 3 years. Itaga niyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved and even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank, as in dyan na siya spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insecure. You cannot sense, for lack of a better word, than evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala iyan si Martin. Bobo ang mga congressman, loyalist the political future on someone who hated mag-isip-isip naman kayo. Unquote. Samantala, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo nagbigay ng konti at malaman na komento patungkol sa BICAM report. At ayon sa kanya, I understand that the Vice President did not give the reason for resigning from the cabinet, thus I am not in the position to give her statement. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, maawa na kayo sa bansa natin. Ano bang nangyari sa inyo? Bakit ninyo winagasan ang pagnanakaw sa pera ng bansa natin? Dapat ihinto nyo yung palpak na mga ginagawa ninyo. Kasi kahit bilyones na yung pera ninyo, di nyo yan madalas sa hukay ninyo. Mas masarap pa rin yung nagawa ninyo sa tama ang mga trabaho nyo at makakatulong kayo sa mga tao na mahirap. Parang kalakaran na yan sa kanila. It just happened na may nakakita ng kopya. Bingo sila ngayon. Walisin na lahat yan sila. Maski anong paninira sa VP Sara natin, support natin siya. Sana nga tumakbo talaga siyang presidente sa 2028. God bless and thank you always, VP Sara. Ikaw ang pag-asa ng maraming Pilipino. VP, kaya laban lang po para sa bansa at sa mga taong bayan. No way to buhaya Martin Romualdez. Hindi ka ba yung presidente ng Pilipinas in your dream? I'm surprised the Supreme Court did not intervene, as they can do when it affects our constitution and rights of the Philippines. They should all be impeached. Bakit wala? They are quick to impeach Sara. This is a class action kasi marami sila. Bakit hindi nila binasa at basahin? It's shown how important that sitting senators and Congress persons have legal backgrounds and experiences. Kapag wala, this what happened. Wala silang kumpas ng tama na bata. End quote. So yan, mga kabayan, alam naman po natin na ang politika is a numbers game, no? Kapag kukonti po ang iyong mga kaalyado, no? From Congress to Senate, mga kabayan, wala kahit anong kabutihan ang ipakita mo, still, no? Hindi nila yun makikita kasi nga mas marami sila, no? Kung sino pang mas marami, siya po ang nasusunod. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kabayan, sa bagay, si PRRD kasi may political will, no? Kung ano yung sinabi niya, siya talaga yung masusunod, no? Yun ang masusunod para naman po rin, no? Sa mga ordinaryong Pilipino, sa kapakanan ng bawat isang ordinaryong Pilipino. Pero ngayon nakikita natin, no? Ito talagang politika. Numbers game po talaga. Kaya ngayon, mga kabayan, ngayong darating na midterm election, please, no? Yan, please vote wisely and straight na po tayo para walang makapasok na isang bulok, no? Na kamatis nasisira sa buong basket ng kamatis, no, mga kabayan, or
or mansanas. Yan, mga kababayan. So ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.